Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. I'm sorry po, no, kagigising ko lang po, hindi ko po talaga na-upload yung fourth reading, so sobrang hindi ko po talaga namalayan, hindi ko pala po na-upload, kaya pasensya na po, kanina ko lang po na-upload, no? Pero rest assured na nandyan na po, nabasa ko naman po yan kagabi. So ngayon kagigising lang po natin, bago po tayo mag-readings, no, ay ilalabas ko naman po itong ating first reading of the day. Labas po natin ang first reading of the day. Magbasa po tayo bago po ang lahat, no? Ang lahat ng mga mangyayari ay, ayan, bago po natin silipin ang barahan ng mga ibang personal reading ko, ay inyo po munang panoorin itong first reading na gagawin natin. For the meantime, sana po ay napanood nyo po yung first, second, and third reading kahapon. Yung third reading at second reading ay para pong napag-iwanan, hindi pa po hindi pa po napapanood ng iba. So, I hope na ayan, no? Para po sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, alam ko po, no, na alam nyo po ang boses ko, no? So, whether sa lahat po na gusto magpa-private reading, huwag po kayong matakot kasi ito po yung aking official and only legit FB account. Kaya nga po, pinopost ko po, no, sa dulo ng ating video kung ano po yung official and only FB and Messenger account para hindi po kayo matakot na yun po yung aking official, no. Alam ko po takot kayo sa scammers. Ako din naman po, no, pero pag narinig niyo po yung boses ko, no, sana po ay alam niyo na po talaga na ako yun, kasi alam ko po minsan sa sobrang takot niyo sa scammers ay talagang napakadami niyo pong gustong assurance, no, pero naiintindihan ko naman po yun, pero ang pinaka po dyan is yung boses ko po. Hindi po yan magagaya, no, ng kahit sino. Ako lang po ang may boses na ganyan, siguro kapareho ko po ng boses na konti ay mga kapatid ko, pero mostly ibang tao hindi po, no, nila yan, at lalo na po yan. Pero huwag po kayo mag-alala, para po sa inyong peace of mind, kung ano man po yung mga gusto nyong para maka-assure kayo na ako to, no, ay wala pong problema. Okay, sige po, tayo po ay yan, magpipili na po tayo ng 20 cards. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa 20 cards ngayong araw na ito. 1, 2, 3, amoy tuyo po, 4, 5, may nagluto ng tuyo, 6, 7, 8, 9, 10. Another 10 cards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, simulan na po natin. Itago po na natin yung mga cards na hindi po natin napili, no? Pasensya na po kayo, no? Okay. Lack of direction, itong tao pong ito, sa nakikita ko po, everyday po ng pagising niya, wala po siyang pinaplano. Ito pong tao na to ay nag-go with the flow lang, gigising hanggang makatulog, na wala pong iniisip kung ano po ang mangyayari sa buhay niya, no? Para po siyang nag-stop, no? Parang siya po yung nagli-live one day at a time, no? Para po siyang, di kaya subscriber ko rin to, nakikinig na sa akin, one day at a time po siya, no? Bahala na kung anong maging buhay niya nitong araw na to, no?
wala po siyang iniisip kasi parang ang dami pong naging changes sa buhay niya. As a matter of fact, ngayon po, paggising niya itong wheel, no, Wheel of Fortune na ito sinasabi natin, ay talaga pong sinasabi ko sa inyo na parang ano man daw po o saan siya dalhin ngayon ay wala po talaga siyang dead man muna po siya. Para lang siyang pagising niya, no, medyo visit nga po siya sa aura ng barahan niyo o tsaka sa aura ng energy, no, yung person niyo ay medyo may pagka-visit sa araw na ito, no. Nabubisit po siya, nagiinit ang ulo niya dahil parang bakit daw po hindi ka mawala sa isipan niya. Visit na visit po siya actually, no. Naiinis po siya na bakit parang pagising niya po, palagi ka po niyang naaalala, no. At bago siya matulog, lagi ka pa rin po niya naaalala. Nabubisit po siya kasi pinipilit niya po sanang kalimutan ka, pinipilit niya po sanang tanggalin ka sa isipan niya, pero hindi ka po mawala sa isip niya, no? Parang hindi mabago yung takbo ng buhay niya, hindi umikot-ikot na ikaw ay mawala sa kanyang isipan, ano? Nadidisappoint na po siya kasi bakit daw po ganun, kahit anong mangyari, hindi ka daw po mawala-wala sa isipan nito, no? Naiinis na po siya at hindi niya po sukat akalain, no, na naka-stay o namamahay ka po sa kanyang isipan. Nabubisit po siya ng ganon. Naiisip niya po lahat ng magaganda yung naging samahan. Naiisip niya po lahat ng kabutihan mo sa kanya. Pero parang wala po siyang magawa, no? Parang wala. Gigising, matutulog siya, ganon pa din. Parang po siyang walang magawa na talagang sabi ko po sa iyo, dala-dala niya po yung bigat araw-araw, no? Hanggang hindi kasi ito humihingi sa'yo ng tawad na talagang yung with all the sincerity and lahat po ng maging honest po ito sa'yo. Sorry, hindi po ito talaga matatahimik. Nako, ayan po talaga kung ba't hindi siya matatahimik. Ayan yung karma niya talaga. Lumabas po ang The Tower, no? The Tower po, sa totoo lang, ay may matinding dagok siyang nararamdaman sa buhay niya. Ang masaklap po, hindi siya masaya sa buhay niya, no? Hindi po siya totally wala po sa kanya yung peace of mind and calmness of the heart. Yun po yung wala sa kanya kasi most of the time, itong taong to ay panood-nood lang ng TV, yan na lang gagawin niya, no? Sama, pangit din po ng buhay na gano'n eh. Yung parang hindi mo alam what comes next, no? Parang anong plano mo, wala siyang plano. Parang go with the flow, naghahanap po ito ng mga ka-chat-chat, no? Para pampalipas oras. Pero ang masaklap po doon, parang naiisip niya po na hindi po siya nakakakuha ng true happiness na naramdaman niya po nung kayo pa, no? Yung samahan niyo po kasi is very, very deep, no? Malalim, naging malalim po. Kaya kahit ano pong gawin niya, nakakaramdam po siya ng emptiness and emotional loss. Bakit? Hinahanap niya po kasi yung samahan na meron kayo. Hinahanap niya po sa ibang tao yung samahan na naranasan niya po sa iyo o yung pag-aalaga mo po sa kanya, tinatry niya po, baka makita niya po sa ibang tao. Ang problema po, nag-iisa ka, no? So, yung gusto niyang makita, no, sa'yo, is hindi niya po yun makikita sa ibang tao. Pwedeng may kagaya, pero hindi authentic, no? Sabi ko nga sa inyo, maraming Chinese restaurants, no? Pero hindi sa Chinese restaurants lahat ay same ang lasa. Pare-pareho po silang Chinese restaurant, pero iba-iba ang lasa. Meaning, hindi mo po, kahit nga po minsan, sabi ko nga sa inyo, no, dinala ko na sa food, no, kahit po nga minsan, may franchise, no, pero hindi lahat pare-pareho ng luto ng bawat putahe. Minsan, kahit gano'n na yung recipe nila, nasa pagluluto pa rin talaga yan ng taong nagluluto. So sabi ko sa iyo, kahit makakita ka pa po ng ibang tao na pakiramdam niya, na parang katulad mo, hindi pa din po ikaw yun, no? Ang laki pa rin po ng difference. At yun po yung kanyang kinaka-confuse at takot, no? Na baka talagang hindi na siya maka-move on sa'yo, paano na daw siya?
baba mo yung pride mo, no? Yung pala naman no? Kasi ikaw nakikita niya po or nararamdaman niya parang magkakaroon ka or meron ka ng calmness sa puso mo, no? Parang nasanay ka na mamuhay at parang nakasurvive ka na without this person. Tatapating kita. Akala niya hindi ka makakasurvive. Akala niya talaga ikaw ay hahanap-hanapin mo siya at talagang hindi ka matatahimik. Talagang sa nakikita ko dito, talagang siya ay nakakaramdam ng matinding boredom. Kagabi ko pa to nakikita tong boredom na to. There's really boredom, no? Talagang ang taong ito ay nakakakita at nakakaramdam, no? Na parang walang passion ang buhay niya ngayon. Galit siya, panay siya galit sa sarili niya. Kaya pati yung minsan pati yung kung mayroon mga sa inyo na may nag-connect or na may galit pa rin. Minsan may magte-text sa inyo, no, na galit o aawahin kayo nang wala namang dahilan, no? Yan yun, no? Ikaw naman, si Patolera, papatulan mo naman, no? Mas maganda pong huwag kang sumagot, no? Lalo, huwag kang magbigay ng any reactions hanggang hindi siya nakikipag-usap sa'yo bilang tao na kilala mo noon, ano? Yung tao na kakausapin ka, no? Kasi nasanay sa'yo talaga to na wala, ganyan talaga siya, no? And there is this avoidance, talagang ina-avoid niya po na ina-avoid niya po sa isipan niya kahit anong mangyari na ganyan ang mangyari sa kanya, no? Ina-avoid niya lahat, pero sa totoo lang hindi kanya ma-avoid, no? Talagang yung isip niya sa'yo ay nahihirapan siya mag-move on, sa totoo lang, no? Hindi niya masabi sa iyo yung tunay na nararamdaman niya. Grabe. Ay, parang nararamdaman ko yung energy niya ngayon. Ayan, no? Parang hindi niya kakayanin tumagal pa ng ilang panahon na talagang ganito kayong dalawa, no? Sa totoo lang, hindi niya ikaw kayang tiisin, pero dahil sa pride and ego niya, natitiis ka po niya. He wants to ask for forgiveness, no? He or she really wants to ask for forgiveness at ma-recover nyo kung ano yung dapat ma-recover. Pero as long as ikaw ang gusto niyang gumawa ng move, ikaw ang gusto niyang mag-approach, huwag kang papayag, no? Talagang hayaan mo siya, no? Na kung talagang mahal ka niya, ibaba niya po ang kanyang pride and ego, no? Nasanay kasi siya sa sobrang taas ng pride niya, ikaw ang umiintindi nung araw sa kanya. Well, ngayon, it's the other way around. Hayaan mong iparamdam niya sa'yo kung ano po ang pagmamahal na meron siya para sa'yo. There is sadness, depression, and negativity. Kasalanan niya yan, ano? Kung siya man ay nakakaramdam ng sadness, depression, negativity, lahat ng negative thoughts, no, ay naiisip niya, kasalanan niya po yan. There is this discouragement, no? Nadi-discourage siya. Talagang sabi ko nga sa iyo, mahihirapan ito sa mga susunod na panahon. Samantalang ikaw, you'll be blessed, no? May mga abundance na parating sa iyo, and you need to share it with other hindi ka naman madamot pero share mo po sa sarili mo yan, no? You buy something for yourself, talaga yung mga abundance na yan, huwag kang bigay ng bigay without saving something for yourself, no? Kailangan mo rin daw pong i-spoil yung sarili mo. Habang siya ay nakakaramdam ng too much frustration, ano ba naman itong taong to, no? Talagang yung frustration niya ay matindi, no? Talagang nakakatakot, ayun, no? There's change. Ay, dito pala po. There's change, no? May end of cycle talaga akong nakikita, no? Gusto niya ng pagbabago. Gusto niyang itigil ang cycle na ito. At gusto niya po talagang matigil yung ganitong nangyayari sa buhay niya, no? Talagang hirap po talaga siya
at talagang kasalanan niya po, there's broken family. Alam mo kasi ikaw ang naging pamilya nito, no? Pakiramdam niya talaga talaga pamilya kayo, shattered dreams, lahat ng pinangarap niyo tinapon niya sa isang iglap, no? At sa isang iglap din na binalikan siya ng tadhana, doon niya po nalaman lahat ng masasakit na ginawa niya sa iyo, no? Naiisip niya po ngayon yung samahan niyo, yung partnership niyo, yung naging pagmamahalan niyo, ay naiisip niya po ngayon ng bonggang-bongga, no? Ina-avoid niya lang po kumontak sa'yo, maybe because natatakot siyang sumbatan mo siya. Natatakot po siya mag-reach out kasi ayaw niyang balikan mo at isumbat mo lahat sa kanya ng kanyang ginawa, no? Takot na takot siya na balikan mo lahat ng masasakit na ginawa niya sa iyo at dakdakan mo daw siya at sumbatan mo raw siya, at yun po yung kinakatakot niya. Ano naman ang gusto niya po, no? Ang gusto niya po, pagtawag niya, welcome home. Oy, nako, hindi naman po pwedeng gano'n. Nanggigigil ako sa barahang to. Parang ano ba gusto niya mangyari? Tumahimik ka na lang. Huwag niyo nang pag-usapan lahat. Ay, hindi po pwede yun, ano? Ang gigigil ako sa kanya, no? Pagkatapos niyang i-restore yung kanyang freedom, no? Gusto niyang hinanap niya, yung control niya sa buhay niya. Nagplano siya nang wala siyang, nang wala ka na sa buhay niya. Yung kumbaga lahat ng pangarap niyo, tinapo niya ng isang bagsak, nag-freedom siya, gusto niyang i-restore yung mundo niya, tapos ikaw po yung kanyang sinakripisyo. Pagkatapos ngayon, gusto niyang babalik sa iyo, hindi niyo pag-usapan, huwag mo siyang sumbatan, tanggapin mo na lang siya kung mahal mo siya. Di wow, diba? Sobrang wow na wow tong taong to na hindi mo po alam kung ano po ang tumatakbo sa isipan niya, no? Na pag after all of this, ganun na lang ba yun, no? Ay, nako. Ayan, no? For your last card, exhausted siya. Very, very exhausted siya sa mga pangyayari ngayon sa buhay niya. Kasalanan niya po yan. Itong reading ko po to talaga ay may kasamang sermon talaga, no? Ang gigigil po ako sa person nyo, no? Natatakot siyang kumontak kasi baka sumbatan mo siya. Baka ibalik mo lahat ng ginawa niya. Of course, kailangan mo na explanation. Ano yun? Yayakapin mo na lang. Ang gusto niya po is, huwag nyo na lang pong pag-usapan. Mabawi na lang siya sa'yo. Huwag nyo na pag-usapan. Hindi kasi ganun yun dahil hindi nyo yun mare-resolve ng ganun. Magiging palaisipan yun sa'yo palagi and you will never heal from that. Kesa ilatag niya na lang po at maging masaya kayong dalawa. No? Ilatag nyo, magkapatawaran kayo, yun ang maganda. Pero hindi yung, hello, parang, anong gusto niya po no pagdating niya? Sige, kasalanan ko na, bumalik ka na lang dito. Hindi ka po ganon ka desperada. No? Kailangan niya pong ipakita sa iyo yung pagmamahal na sinayang niya. Okay? So yung haba na po ng sinabi ko sa inis. So that is your first reading of the day. Natatakot po itong lumapit, mag-reach out, makapagkita, makapag-usap. Why? Because natatakot po siyang ibalik mo sa kanya lahat ng nagawa niya sa'yo. Natatakot po siya na baka sumbatan mo siya. Ay, naiinis po ako sa energy nitong taong to, kung sino man to. Okay? For those of you po na naka-resonate, can you give me a like and comment down below and click the subscribe button and click the bell para lagi po kayong updated sa atin pong mga latest update, no? At videos, no? And for those of you who also wants to have a private reading with me, sabi ko nga po sa inyo, you may contact me dyan po sa dulong-dulo. Hindi po kayo yan po talaga ako, no? That's my only official and legit FB account. Minsan po sa sobrang trauma niyo po sa scammer, natatawa din po ako dahil kahit ito na po yung araw-araw kong sinasabi 3 times a day na yan po ang aking official and legit FB account, natatakot pa rin po kayo kung ako po ba talaga ito. Pero totoo po, naiintindihan ko po kayo. So yung mga request niyo po, gagawin ko po yan, no? Nandyan po yung may mga iba na gusto pong ganito, ganyan, okay lang po yun, naintindihan ko po yun. Kahit ni-record ko na po yung boses ko, natatawa ko talagang takot kayo sa scammers at naiintindihan ko naman po yan.
So, wag po kayong mag-alala. No, yung mga request nyo po ay gagawin ko. At confidential yan, hindi po yan lalabas. No, kahit pasulat nyo po sa akin yung pangalan nyo, habang para maniwala po kayo, I will do that po dahil naiintindihan ko po kayo. And rest assured that it is confidential. Okay? And sa akin naman, nandiyan din po yung scammer. Nilabas ko rin po yung scammer para alam nyo po kung anong difference, kung sino yung scammer at sino po ako. Okay? And sa akin po mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you po for not skipping ads. Alam ko po, natulong nyo po yan sa akin at dahil po sa atin pong mga matatanda, no? Grabe po yung mga malasakit ng iba, no? Talagang pag naglalabas po ako ng One Love a Day sa matatanda, talagang naiiyak po sa mga matatandang nakikita nila, no? So yan po yung napupuntahan ng hindi nyo po pag-i-skip ng ads at mga super thanks nyo po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ay, nako. Talaga pong nabigatan ako sa reading na to talaga. Yun lang po, no? Talagang, ay, nako. Minsan po parang may mga readings na naapektuhan din po ako. Talagang nanggigigil din po ako. At kaya po, kayo na po ang bahalang magpasensya kung naninermon din po ako minsan, ano? Kasi talagang naapektuhan po ako sa nakikita ko sa baraha. No? And, ayun po, no, ang lagi ko nang din naman pong payo sa inyo is lagi nyo pong i-prioritize yung sarili nyo. You wake up each day, you live one day at a time. Wake up each morning, you do 3 things that will make you happy po. Prioritize yourself, no? Sa araw na to, pa-prioritize ko ang aking sarili. You forgive yourself. You have to be grateful that we are still alive. Ibig sabihin po nun, tayo ay may mission pa, tayo po ay meron pang chance bumawi sa ating mga sarili for tolerating yung mga hindi po dapat nating i-tolerate, no? Yun po ang masasabi ko talaga sa inyo. And sa totoo lang, medyo talagang nainis talaga ako sa paraan na to, hindi ako makamove, ano. Always love yourself because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magpabalik for our second reading of the day. For the meantime po, please, panoorin nyo muna po yung first, second, and lalo na po yung third reading kahapon. At yung fourth reading po, sorry, ngayon ko lang po na-upload kanina po, no? Bago po tayo mag-first reading, na-upload ko po siya. Kaya sana po mapanood nyo po siya bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. And of course, yung ating insenso po, pang ilang araw na po yan, yun, gamitin nyo po yan every day, no? Talagang with all your heart, no? Samahan nyo po ng matinding dasal at talagang sinasabi ko po sa inyo, mararamdaman nyo po yan. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Sige, bye-bye po! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po, bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert.
Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.